Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, video na to gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Capricorn para po sa date na, syempre hindi ko alam. So, October 21 to 27. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo po, sa dulo ng ating video, may link tayo para dito. At kasama nun is yung link paano gumawa ng sarili nyo pong prosperity and love spell. So, you can check it out. So, tandaan natin yung readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At so for private readings and spell works, message me at my personal FB account. Link is in the description below. And for those po na gusto sumuport ng ating channel for growth po, use the join button o yung ating heart button, yung thanks. And donations can be sent via GCash or Maya. Wait lang, Mikay, umurong ka dito. Ako yung nahirapan. O yan. Ayan, so Capricorn, kamusta ka ba? Tingnan natin. So meron tayo dito is 10 of Wands, tsaka Deep Knowing. Nagpalit ako ngayon ng headset. Sana mas malinaw na to. Ayan. So 10 of Wands, tsaka si Deep Knowing. So, ano ba nakikita natin dito? Capricorn, 10 kasi is the number ng ano siya, end of the cycle or beginning of a new cycle. And then si Wands naman is about fire, about your passions and energies and deep knowing. Alam mo, meron yung ano yung, alam mo yung kasi sabi nila lagi ng ibang mga nagpa-practice or nag-read ng cards o astrologer or anyone, sabi nila yung trust the process, submit to the process, magtiwala ka sa ginagawa ng universe. Pero ano nga ba ibig sabihin nun? What does it mean to trust? Sabi nga nila, trust is an important aspect in any relationship. Kasi andoon na yung when you say trust the process ng universe, ito yung literal, yung walk by faith. Ito yung sinasabi na, kasi hodang anong sabihin ng universe, susundan mo, makikinig ka, andoon na talagang andoon na maniniwala ka. Pag sinabi ng universe sa'yo, tumalon ka, tatalon ka. Pag sinabi ng universe sa'yo na umalis ka, aalis ka. Na pag sinabi ng universe sa'yo na iwanan mo to o kunin mo to, andun na talagang gagawin mo siya without hesitation. Hindi ka mag-aalinlangan, hindi ka magdadalawang isip. So, ito yung part na yun kasi yung logical side mo ngayon, sabi ng deep knowing, andoon na kinakalaban yung, siguro magagamit natin yung term na faith. Kasi, technically, wala naman talagang logic when it comes sa spirituality Walang, minsan wala explanation. Siguro, example na lang, di ba? Isipin natin yung sa kay Moses nun. Ano bang yung sabi niyang, ang sabi lang ni God sa kanya, nasa burning bush, di ba? Na, pumunta ka kay Pharaon, kay Pharaon, sabihin mo sa kanya ganito, na pakawalan niya yung mga tao ko. Pero, anong gagawin niya, di ba? Parang, wala siyang, andun na, yun yung sinabi lang ni Yahweh sa kanya, pero andun yung faith, nag-doubt naman talaga siya, pero andun yung faith niya na, sige po, gagawin ko po. Andun yung point ngayon, Capricorn, na you are trying to find yung kumbaga may mga pinapagawa yung universe sa'yo na hindi mo maintindihan sa level ng pag-iisip, na hindi mayakap ng isipan mo bakit kailangan ganito, bakit kailangan ganyan. So andito na yung punto na sinasabi sa'yo ng universe din. Meron yung verse yun hahanapin ko yun. Sabi doon, all things work together for good for those who love Him. Lahat yan naka-inline, lahat yan may process, lahat siya is parte siya nung ginagawa ng universe para sa'yo. Part siya nung malaking plan. And minsan kailangan basagin ng universe yung logic mo. Dahil when it comes to spirituality, walang logic. Wala ngang math sa spirituality kung tutuusin.
Kasi in biblical context, sabi doon, give, it shall come back to you. Pero 7 beses yung balik. Yung sinabi na sa Song of Moses, sa Deuteronomy chapter 32 yata or 38, di ko maalala. Sabi niya doon, if one can take 1,000 to flight, two can take 10,000. 1:1,000, 2:10,000. Andoon na, yun yung china-challenge siya ng universe ngayon. Lumabas ka doon sa logic na meron ka and to trust the process. Have faith, kapatid. Mahirap, sa totoo lang, aminin natin. Aminin ko din, it's hard, but necessary. Ito yung nangyari sa akin noon, siguro more than 2 years ago, na kailangan, ang purpose ng universe sa akin is mag-resign ako doon sa corporate job ko. 3 months yata or 5 months na halos wala akong work. I was trusting the universe to provide for me hanggang nahanap ko yung perfect job, yung perfect na career para sa akin. Minsan, may desert kang pagdadaanan bago makuha yung promised land. But what's crossing you ba? So we have here is the 6 of Cups and to be fair. 6 is about harmony, Cups is about emotion. Sorry. Well, nagigets naman natin na yung fear, syempre, di ba, naghahanap ka din ng security. Andoon na, alam mo na kapag nagkaroon ka nung pag ginrab mo yung pinapagawa ng universe, kapag pumunta ka doon sa level na yon, may mga mangangarag sa paligid mo. May mga talagang ile-let go, may mga talagang scramble ka, may mga tatanggalin ka. It's, sabihin na lang natin na, ano siya shakening. Yun yung pinakamagandang term. Kasi, tsaka purification, refining. Ganito lang yan eh. Bibigyan kita ng ginto, iba yung worth ng ginto na may mga lupa-lupa pa, pero iba din yung worth ng ginto kapag yung tipong puro na siya. Like in diamond, di ba? Iba yung worth ng isa na raw na diamond, pero iba yung kapag na-polish siya, yung talaga ang ganda ng pagkakat na inayos siya na isang magaling na jeweler. Iba yung effect niya, iba yung value niya, tumataas. Ganon din sa'yo, Capricorn. Yung value mo ang kailangan nating yun yung gustong pataasin ng universe ngayon. Yung value mo, how you value yourself. Paano mo pinapahalagahan yung sarili mo. Hindi, sabi nga sino nga ba yung pastor na yun? Sabi nga niya sa isang sermon niya, hindi ka basta-basta. Just imagine, Capricorn, kung natin sa biblical context, lahat ng nakikita mo at hindi mo nakikita na kinreate ni God, sinabi niya lang yon with the na-create niya out of His words. Pero nung kinreate niya yung tao, dunumihan niya yung kamay niya. Gumamit siya ng putik. At yung mismong hininga niya yung binigay niya. Do you think wala kang value? Masyado mong sinasaalang-alang itong mga to, na ibang mga bagay na to, ibang mga taong to, who doesn't value you at all? When God values you a lot, siguro malaki lang talaga yung puso mo ngayon, Capricorn. Masyado kang nagiging, masyado mo karoon ka ng self-sacrifice na okay lang kahit hindi ako ganyan, kulang yung sa akin, wala yung ganyan. Basta importante sila ganito. Okay, sige. Nagigets kita, Capricorn. Importante sila sa'yo. Mahalaga sila sa'yo. Pero balik rin naman natin yung sitwasyon. Kung ganun yung pakikitungo mo sa kanila, ganun mo sila tinitignan, paano ka ba nila tinitignan? Diba? Paano ka na ba vina-value? Diba nga, with the card of to be fair, andoon na ikaw mismo gusto mo na patas naman, na magkaroon naman ng moment na pwedeng ako naman yung ma-value, pwede ba makita nyo naman yung worth ko? Kaya nilalayo ka ng universe eh. Siguro, andun lang yung point na minsan, matigas din ang ulo mo kasi concern ka masyado sa iba. So that's what's stopping you right now.
Sabi nga ng isang song, too much love can tag you. Well, too much concern can also tag you, friend. Ano ba yung desire card mo? So, we have your 8 of Wands, tsaka here and now. 8, this is power. Yung Wands, apoy. Tungkol sa passion natin. Tapos here and now. Alam mo yung reverse yung here and now? Alam mo yung, marami nagsasabi, pag sinabing 8 of Wands, ano daw, isa sa mga parang collective meaning nito is yung fast-paced, mabilis na movement. Tapos here and now. Alam mo yung deep inside, yung parang siguro masawag natin siyang inner wish mo. Kailangan mo ng mga fast-paced movement. Kailangan mo ng fast-paced changes sa buhay mo. Kailangan mo ng mga bilisan ng mga kaganapan na kung saan magkakaroon ka ng benepisyo. Capricorn, mangyayari lang to if you will really have faith doon sa process na binibigay ng universe. Andun kasi na, let's just say, ayaw mong may maiiwan eh. Kasi aminin ko sa'yo based sa cards, kung susundan mo tong mga binubukas ng universe na mga path para sa'yo, kung andoon na makikinig ka at magtitiwala ka doon sa proseso, magiging masama ka sa paningin ng iba. Yung tipong mangiiwan, ako nang iiwan yan sa ere, bla bla bla. Ganon yung magiging tingin nila sa'yo. Bakit? Kasi natuto ka, pahalagahan yung sarili mo. Andoon na yung daan na ibibigay sa'yo ng universe is daan na exclusive lang para sa'yo. At hindi ka pwedeng magsama muna. Kasi paano, di ba parang training lang yan ay ng mga atlete. Hindi naman pwedeng pa nagsa-training kasama lagi doon yung pamilya. Para sa mga, di ba, sa mga police, hindi naman pwede, or sa mga sundalo, yung mismong tao lang magte-training. Yung mismong na kailangan ng training, yun nandun. Same thing with you. Yung plan na to is created specifically para sa'yo. Hindi dapat mo kasama yung iba. Kaya magmumukha kang masama kasi magsosolo ka. So yung mga success na makukuha mo doon, yung mga triumphs mo doon, yung mga panalo mo, ikaw muna ang magbe-benefit kasi self mo ang nandoon. Ito nakakatuwa. At dahil nga malalaman mo kung sino sila yung kumbaga andoon na ano bang term to? Yung mga magtitingin sa'yo na parang masamahan tao. Yun yung mga tao na selfish talaga. Kasi ang inisip nila yung sarili nila Hindi nila kaya maging masaya para sa'yo na, umaangat si Capricorn. Nagiging maganda yung buhay niya. Yung confidence niya tumataas. Yung value niya, nakikita niya na sa sarili niya. Nagagamit na niya. Those people who will not see, yung mga taong hindi kayang makita yung mga bagay na yon tungkol sa'yo, hindi kaya maging masaya, hindi ka kaya congratulate, mag-isip-isip ka na kung kailangan mo ba sila sa buhay mo. Kasi sila yung mga tipong sarili lang, ano yung mabe-benefit lang nila mula sa'yo ang iniisip nila. So, medyo kailangan natin mag-filter ng very light na, no? Ano ba yung foundation mo? So, meron tayo itong 10 of Swords, tsaka Soulmate. Number 10 is about the fulfillment. Parang end of the cycle or simula ng bagong cycle. Swords, air kasi siya. So, tungkol siya sa pag-iisip mo, kaalaman, karunungan, and soulmates. Well, isa sa mga paniniwala ko is hindi lang po iisa ang soulmate na testa lang buhay natin. Kasi ang soulmate po, ito po yung mga buhay. Ayan, buhay po. Hindi po tao lang sinasabi ko. Buhay na pilit na tinutulungan tayo mabuo. At ang soulmate, hindi lang ito, tanggalin natin sa pag-isip natin, soulmate ko siya, magiging asawa ko siya, magiging jowa ko siya.
Hindi po yan lan. Pwede, oo, pero hindi lagi. Kasi ang yung soulmate na to po is andoon na someone who builds. And even si Mika, ito po, maniniwala ko na soulmate ko siya. Kasi nabubuo niya yung buhay ko. Ganon din yung hinahanap mo eh. Yung may tutulong na mabuo ka, yung tutulong na makompleto. Kasi andoon na ginagawa mo yun sa ibang tao. Ginagawa mo yun para sa mga nasa paligid mo. Na binibigay mo yung sarili mo para mabuo din sila. Binibigay mo yung kaya mong maibigay para makatulong na makabuo ka sa iba. Pero paano ka? Na naghahanap ka. Minsan kasi kailangan ibigay mo din sa sarili mo din na Capricorn. Minsan kailangan mong bigyan din ang sarili mo. Yun yung call mo ngayon eh. Kaya nga, magiging lonely. Kaya nga karamihan sabi, it's lonely at the top. Malungkot pag nasa itaas. Totoo. Kasi maraming mga tatanggalin, maraming mga excess baggage ang kailangan bitawan. Pero, yung mga nasa taas ang tinitingala ng mga iba. Malungkot, pero deserve mo muna umakyat. Deserve mong umangat. Kasi eventually, may mamamimit ka din. Kung umangat ka ng level na to, may mga mamimit ka sa level na yun din. So it will, hindi na nagiging malungkot din. Masyado na malaki yung puso mo. Masyado ka nag-invest sa ibang tao na andoon na yung return sana ng investments na yun is hindi mo lang nararamdaman mula sa kanila. Sorry for that. Ano ba nangyari kasi sa past? So, okay, Emperor tsaka Serendipity. So, Emperor kasi is about fatherhood, leadership. Tapos, connected din to kay Aries. So, about personality. Lang. Paano ko ba ipuput yun? Paano ko ba siya ipuput into writer sa Serendipity? Siguro andun lang yung point kasi na marami ka na kasing tao na kumbaga nag-invest ka na ng emotion sa kanila, nag-invest ka ng oras, nag-invest ka ng feelings, kung ano-ano pa ma-invest mo. Tapos, ayun, mali pala na ginawa mo yon, na mali pala na nagbigay ka ng tamang nag-alat ka, na hinayaan mo sila maging part ng life mo. Siguro doon na-build yan. Kaya na-build din yung takot na baka kasi pag hindi ko to ginawa, maulit na naman yung nangyari. Kailangan doblehin ko pa yung investment ko or dagdagan ko pa or mas maging in tune pa ako doon sa tao, ganyan. Or ito sa mga gawaing to. Pero you know what? Isa sa mga natutunan ko when it comes to love, if a person really loves you, hindi nila naiisip talaga kung ano yung mahihita nila. Ang naiisip nila is paano lang mapaparamdam doon sa tao yung pagmamahal na deserve ng taong yon. And unfortunately, Capricorn, karamihan sa inyo, hindi nyo pa nahanap yung ganong klaseng tao. Halos karamihan ng mga nakakasalamuhan nyo is andoon na makasarili. Andoon na sa simula lang, ningas kugon ba? Sa ngayon, kaya siguro ang dami sa inyo ngayon sa House of Capricorn. Mga iba, iba nag-detach na. Yung iba naman emotionally detached. Yung iba papunta na doon na hinihiwalay nyo na yung sarili nyo doon sa mga taong ito. At hindi kita masisisi. Baga, para sa personal, sa opinion ko, sa nakikita ko sa baraha, tama yung gagawin mo.
Tama. Tsaka doon ka na dinadala ng universe. Doon ka na dinadala ng universe. Well, ano ba yung nakikita natin when it comes naman sa future na ikaw? So, meron tayong Knight of Pentacles, tsaka Never-Ending Story. O, baliktad ang Never-Ending Story. So, the Never-Ending Story will be ending very soon. So, ano ibig sabihin neto? Tapos, Knight, younger male energy, tapos Pentacles, so physical. Pangit yung term ko, wala akong maisip na tamang salita. Pero para magkakaroon ka ng second, yung second teenage life or second childhood, kasi may mga butas sa nakaraan mo na bibisitahin mo ulit sa tulong na sansinukob. Yung tinatawag nating healing of the inner child. Actually, hindi kasi one time yun eh. Sa past natin, may mga parte yun na kung saan, ito, ako na lang, nung bata si Aero, muntik na siyang nasa napupunan. Muntik na siyang i-erase, ayan. Nung teenage life niya, nakaranas siya ng broken family. Nung bandang second year high school siya, muntik na siyang more than once siyang tinry na ma-hit and run. Nung elementary siya na muntik na siyang masyugi kasi muntik nang pumutok yung appendix niya. So may mga part ng life ko na isa-isa yon binalikan sa akin ng universe para ma-heal. Same thing with you ngayon, Capricorn. Babalikan yun isa-isa. Huwag mo siyang isipin na para pasakitan ka. Gagawin to ng universe para andun yung punto. Makita mo yung purpose. Bakit nangyari yon? Makita mo na when that was happening, kung alam mo yung story, yung footprints in the sand, na yung sa panaginip na naglalakad siya kasama si Jesus, then nung binabalikan niya yon, nung mga oras na sobrang down siya, hindi maganda yung takbo ng buhay niya, isang pares lang ng footprints ang nakikita niya. Nung tinanong niya si Jesus bakit, sabi ni Jesus, yun yung mga panahon na binubuhat kita. Yun yung gustong ipakita sa'yo ng universe. Na yun yung mga panahon na binubuhat ka ni God. Yun yung mga panahon, yung mga mabababang panahon na akala mo wala na. Those were the times that you were not really alone. Oo, pwedeng physically, iniwanan ka ng mga tao sa paligid mo, but God, the universe, or yung guardian angel mo, or yung ancestors mo, you were not alone. Tingnan natin yung physical environment mo. So we have your 3 of Pentacles, tsaka breathe. 3 kasi is a number of expression, the number of communication, and si Pentacles naman symbol siya ng Earth, anything tungkol sa mga physical na bagay. So, breathe. Nakakasakal naman talaga yung paligid mo ngayon. Hindi, ang dami nyo lang siguro ngayon, sana ngayon, parang nonchalant na lang kayo. Pero andoon na sakal na kayo, andoon na hindi na kayo makahinga, para kayo naka-claustrophobic. Parang gusto kong kumawala saglit. Gusto kong umalis, gusto kong maggala, gusto kong maiba muna yung aking paligid. Please, Capricorn, gawin mo siya. Hayaan mo na lumabas ka muna. Hayaan mo munang huminga ka. Hayaan mo mabago muna yung mga pananaw mo. Kung kailangan mo maglakad-lakad, pumunta ka sa park. Actually, wag hangga't maaari, wag muna mall. Pumunta ka doon kasama ang nature. Hayaan mo na doon ka mag-dwell sa piling ni Mother Nature. Hayaan mo doon ka ma-heal ka. One of the best ways sa ginagawa ko kung may chance ako lagi kapag nasa isang park at may damo, literal magpapaa ako. Hahayaan ko maramdaman ko yung mga damo sa paa ko. Or kapag may puno, yun yung mga, pwede ako maupo. Ay, ma'am, sasandal talaga ako.
Yun yung feeling ko, I am one with nature. Kasi parang kasama ko si Mother Earth. At iba yung sense of healing. Iba yung parang ibang recharge yung nararamdaman ko kapag ginagawa ko siya. Give yourself the chance. Kung nagpaplano ka na gusto mong magkaroon ka ng sabihin, overnight vacation, pupunta ka sa ganito, ay gusto ko magdagat, punta ako ng Zambales or Pangasinan or punta ako ng Batangas. Go, La Union, laban mo. Hindi ko sasabing deserve mo. It's more than deserve. Rights mo yun, karapatan mo yun. Kaya nga magiging masama ka sa tingin ng iba eh. Kasi nga, oo na, yung mga gagawin mo para sa sarili mo ngayon. Yung mga actions mo is patungkol lahat is para sa'yo. And selfish people, yung mga mataong makasarili, self-centered, hindi nila magagets yun, kapatid. Kasi, naging okay ka o mag-i-invest ka sa sarili mo. Para sa kanila, sasabihin, ang mga marinig mo niya, ay naku, sayang yung pera, bla bla bla. Dito mo lang gamitin sa ganito. May alam na yung mga yan. Pero totoo, may selfish ambition. Meron silang selfish motive. Hindi nila inaamin. Pwedeng hindi nila inaamin or hindi nila alam. Meron silang selfish reasons. So, yung mga medyo kailangang iwas-iwasan na natin. Literal na iwas-iwasan na natin. Your emotional environment is the 5 of Wands and round. 5 action, 1 passion. Tapos round and round. Ano mo yung ramdam mo naman eh. Ang dami sa inyo naramdaman niya. Meron something big na parating na deep inside na iba sa inyo hindi mapakali. Alam mo yung tipong yan ba yung term na yun? Parang kang, hindi, negative kasi na alibadbaran eh. Parang sinisilaban yung wet-wet mo. Na parang, alam mo yung mga imiga nung, hindi ko ma-explain ano yun, hindi ko naman tamang tawag doon, pero hindi ka mapakali, hindi ka mapakali, na parang kiti-kiti, pero hindi mo alam bakit. Parang may nabubuong energy deep inside you, at tong energy na to, dinadirect ka sa iba. It's the universe actually, pine-prepare na, binibuild na yung energy na kailangan mo for that something big. Kasi with the round and round, alam mo routine na eh. At parang paulit-ulit na nauumay ka na. Andoon na, di ba nga, house of career ka. So, andoon na, career, hindi naman to stagnant eh. Career is also about growth, paglago, pag-angat, pag-expand, paglaki ng mga koneksyon. Doon papunta ngayon yung energies mo. At pag ginawa mo to, nag-expand ka, ayan na naman, magiging masama ka na naman sa tingin ng ibang tao. Kasi nga, siguro natural talaga sa mga tao na selfish. It's human nature na natin. Pero yung gusto ko sa mga gantong nangyayari, pag may sa mga private reading ko, tas nag-expand sila, feeling ang daming mga biglang nawawalang mga kaibigan, or may nalalaman sila about mga sinasabi, ginagawa behind their back ng mga kaibigan nila. Sabi ko, actually, maganda on a serious note, sabi ko, blessing in disguise yan. Kasi, andoon, nakikilala mo na sila. At mas madali na para sa'yo bumitaw. Mas madali na sa'yo na i-erase sila. Mas madali na sa'yo i-cut off sila. Kasi may mabigat ka na, meron ka ng rason para gawin yon. So, 5 kasi is about action eh. So, andoon na, kalma ka lang muna. Kumbaga sa roller coaster tayo andoon na umaangat pa lang. Wait mo lang, yung talagang ride na to. Wait, mapapasigaw ka yung siguro, sagwa. Anyway, your hopes and fears, a Hierophant, tsaka flexibility. I'm so happy. Hierophant, sabi, kasi in general, Hierophant, kasi diba yung Santo Papa, so pare, sabi lang, ay, may love life, may
Kasi kasal, part yon siguro sa mga desire mo. Pero ang Hierophant kasi is tungkol spirituality din. At connected to kay zodiac sign na Taurus. Taurus is the house of money and resources. So, may idea ka na ba't masaya ako para sa'yo. And we have the flexibility. So, sinasabi dito ng card mo, isa sa mga hopes mo, and I am a strong believer na that very soon makukuha mo to, is andoon that the universe is planning to give you a new set of possible career. Pwedeng andoon din na since money and resources to, ang resources kasi hindi lang naman tungkol sa pera, pwedeng oras, connection, gamit, ando na magkakaroon ng mga openings that the universe will provide to you. And this is a very crucial part para sa expansion ng expansion mo. Kaya magiging busy-busy ka. So, with the card of flexibility, hindi ako magtataka that a lot of, may mga na, yung mga gusto magbakasyon, guys, unahan nyo na. Kasi kapag very soon magiging busy na kayo, na ultimo minsan na baka mamaya umabot sa punto na ultimo may pagtulog, Diyos ko, kinikrave mo na. The universe will allow you to expand in such a way na talagang para kang pusa na kung paano abutan na lang ng tulog, ganun na lang. Ano si Mick? I'm excited. Ang ganda ng changes. Nung hino-hope mo, hindi fear nakita ko dito, is more on the hope eh. But ito na, ano ba yung future mo? 5 of Pentacles and Chaos and Conflict. Habang yung ibang mga tao sa paligid mo is ang daming sinasabi, ang daming kuda, ang daming hanash, kalma ka lang. Kumbaga, andoon na deadma. Parang walang nangyayari. Kasi andoon na ang magiging future mo dito with the 5 of Pentacles. Andoon na nagre-redirect ka, nagre-reassess ka, nire-refocus mo na yung sarili mo. Yung kumbaga dati masyado kang naapektuhan sa mga hanash ng iba, sa mga patutsada ng iba. Ngayon, that is a thing of the past na. Aabot ka na sa puntong ganon. At hindi ako magtataka, very soon, ang dami sa inyo, may possibility either bumukod kayo o mag-change kayo ng career shift or andoon na yung magkaroon kayo ng secondary. Actually, iba nga ito possible to third source of income. Wow, third source. Kasi yung mga excess baggage mo na ang tingin sa'yo masama ka, hanggang gano'n lang sila, hanggang kuda. Ano sila magagawa Kapag tinawag ka ng universe na umangat na ng level, wala kang magagawa. Kaya mo umangat sila, hanggang gano'n na lang sila talaga. Hanggang kuda na lang sila, doon na lang sila. The message siya ng gods and goddesses, ng mga deities, is Athena. O, diba? Wisdom, strategy, and a wish to live. Athena is the god, is strategic warfare. Kumbaga sa chess master to si Athena. Andoon na siguro sa chess parang the next 5 moves, alam niya na yung mga possibilities, paano niya ipapanalo. Ganon ka din. Yun din yung sinasabi ng mga deities sa'yo. Time to use your sharp mind para mag-strategize. Ano ba ang next move ni Capricorn? Sino ba yung mga kailangan niyang iposisyon, maging koneksyon? Sino ba yung mga kailangan niyang makausap? Sino ba yung mga taong kailangan niyang pakinggan for advices, for mentoring? Sino ba yung mga kailangan niyang dikitan? Ano ba yung mga kailangan niyang matutunan? Ano yung mga kailangan niyang makuha at mabitawan? Wisdom, it is how to apply your knowledge at the right time for that right moment. Because this will be your time to be the leader. And you know what? Hindi naman lahat ng leader kasi is nasa front line. May mga leaders, yung tinatawag natin strategic leaders. Ito yung mga medyo behind the scenes, pero sila yung utak sa mga mangyayari.
So I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan mo yung mga readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niyo pong magpa-schedule for private reading, message me in my personal Facebook. Yung link po is nasa description sa baba. For sa mga gusto pong suporta na lumago ang ating channel, please click the join button or yung ating thanks button. Donations po, you can send it via GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. Capricorn, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway makita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay na natutulog. You have a great day. Keep safe. Goodbye sa ngayon. Thank you.